everyone! Welcome back to my channel again. My name is Angeline, and for today's video, I'm gonna share with you guys all the possible questions that Consol might ask you on your upcoming interview. Itong mga list na ito na question ay hindi po nila ito itatanong lahat, pero nandito po sa list na ito yung mga question na pwede nilang itanong sa inyo. So, kailangan po nating maghanda sa question and answer natin sa ating upcoming interview para hindi po tayo ma-deny. But, kahit naman po hindi natin masagot ang ibang question ay wala naman daw pong nadi-deny sa K1 visa interview. Madi-deny ka lang daw po kung may bad record ka sa kanila or may ginawa kang krimen dito sa ating bansa or ang ating fiancé ay may ginawang krimen sa kanilang lugar. Pero kung magkamali naman po kayo ng isa sa mga tanong nila, hindi niyo po nasagot, hindi naman po ibig sabihin nito ay i-deny na po nila kayo. Pero much better po na mag-practice kayo ng question and answer, yung mga possible question na itatanong nila sa inyo. Kasi kapag po na tinanong kayo ng Consol sa una pa lang at hindi po kayo nakasagot ay red flag po ito and magkakaroon po sila ng dahilan na magtanong hanggang sa dumami ng dumami yung tanong sa inyo at hanggang sa hindi nyo na siya masagot. Kasi mabablanko na yung utak nyo, matataranta na kayo. Kaya po kailangan yung mag-practice sa question and answer natin sa ating upcoming interview. And kung hindi ka pa po subscribe sa ating channel, please consider po to subscribe our channel. And like mo na rin itong ating video. And don't forget to hit the notification bell po sa taas para kapag po may bago akong upload na video ay ma-notify ka po and makareceive ka po ng aking notification from YouTube. So, let's start na guys. Ito yung possible question na itatanong sa inyo sa inyong interview. 1. What is your name? Yung pangalan lang po natin, yung sasabihin natin. Yung complete name. And take note guys, kapag tinanong po kayo ng Consol ay answer shortly lang po. Huwag nyo na pong papahabain ang inyong usapan. Huwag nyo na pong ikukwento yung story. Kapag sinabi ng Consol na tell the story, dun lang po kayo magtitel ng story. So, let's say, tinanong kayo, what is your name? Just say, Angeline Manalo. Ganun lang po. Simple po. And then, next is, how old are you? So, just say, 41 or 18. Ganun lang. Very short answer lang po. And then, what is your phone number? Tinatanong nila yung phone number mo. So, dapat po ay memorize natin ang ating Philippine phone number. Huwag po nating kakalimutan yon. And then, who is your petitioner? Just answer shortly lang din po. Let's say, David Wilson. Let's say like that. Sabihin nyo lang po yung name. And then, do you know his ex-spouses? If so, what's their name? So, kung divorce po yung ating mga fiancé ay dapat po ay alam natin ang mga pangalan nila and ang date kung kailan natapos ang kanilang divorce. Dapat po ay alam natin kasi baka po itanong yan sa atin ay wala po tayong maisagot. And then, how old is your fiancé? How old is your fiancé? Ilang taon na ang fiancé mo? So, sabihin nyo lang, let's say, 20 or 51 or 52. Ganon lang, guys. And then, where did you met each other? So, kapag dinanong po kayo, where did you met each other? Sasabihin nyo po kung saan kayo nagkakilala? Kung nagkakilala po kayo sa dating site or nagkakilala kayo through FB, sasabihin nyo lang po yun. And then may nagtatanong po sa akin na ano daw po ang pinagkaiba ng where did you meet each other and how did you meet each other?
Kapag tinanong po kayo ng where did you meet each other, ang isasagot nyo po ay kung saan kayo nagkakilala. And kapag tinanong naman kayo ng how did you meet each other, meaning po, paano kayo nagkakilala, ang sasabihin nyo po ay through dating site or through Facebook or through friend, like that po. Sasabihin nyo po na ganon. So, ito pa. When did you meet each other? When. It means, kailan kayo nag-date? Yung unang pagkikita nyo, kailan? I mean, nung nag-meet kayo, even LDR, kailan yon? Anong date yun? So, sasabihin nyo lang, like, nung nagkakilala kayo ay like March 19, yun lang, 2022, 2021, yung ganun lang po. And then, when was your first date? So, they are asking when was your first date. Ito na po yung nag-meet kayo in person, yung nag-date kayo. Ibibigay nyo po yung date kung kailan po kayo yung inyong first date. Let's say, nag-date kayo ng, sa restaurant. That's your first date. So, sasabihin nyo kung anong date yun, anong month yun, and anong year. Complete answer po. Ito guys. How long have you known each other? So, gaano na daw kayo katagal nagkakilala? Kung 2 years, 3 years, sasabihin nyo guys. And yun yung tamang ano. Let's say, how long have you known each other? Sasabihin nyo lang, let's say, 3 years and 2 months. Short answer lang po. And then, what do you both enjoy doing together? So, sasabihin nyo lang po kung ano po yung mga bagay na nai-enjoy nyo tuwing magkasama kayo together. So, let's say, watching movies, playing games, ganon. And then, do you know each other family? Kilala nyo ba yung pamilya nyo, yung pamilya ng isa't isa? Sasabihin nyo lang yes or no. And then, where did your fiancé propose on you? Saan daw po nag-propose yung inyong fiancé? So, tatandaan nyo po kung saang lugar yung fiancé nyo nag-propose sa inyo. Kung sa family house nyo ba? Kung sa probinsya nyo ba? Kung dito sa Manila? Kung sa condo ba? Magbigay kayo ng specific place, guys. Okay, ito guys. Did you have engagement party? If so, who was there? Kung may engagement party daw po kayo, sino yung mga nandoon sa inyong engagement party? And then, do you have plan for your wedding? If so, can you provide any evidence that you have wedding plan? So, kung meron po kayong wedding plan, ay mag-provide po kayo ng mga ebidensya like wedding, kung saan kayo magpapakasal, conversation about your plan about your wedding, kung may dress ka na ba, kung kailan yung date, kailangan mo mag-provide. And kung wala ka pa naman, ay okay lang yon. Sabihin mo na hindi pa kayo nakapag-plan about your wedding kasi hindi mo pa alam kung kailan ka makakadating sa US. And then, what is your fiancé address? So, ito po ay very important na alam po natin and memorize po natin ang complete address ng ating mga fiancé. And kapag tinanong po tayo ng what is your fiancé address, meaning po nito ay complete address. Pag tinanong naman po tayo ng consul kung where is your fiancé live? So, ang itatanong nyo, ang sasabihin nyo lang po ay yung like state, like Kansas City. Like that, Missouri, Kansas City. Like that lang po. Ganun lang po. Wag nyo pong sasabihin yung full address. And then, what is your fiancé phone number?
So, eto na guys, very important ito kasi halos lahat po ata ng mga in-interview, lahat tayo ay tatanungin nila ng fiancé phone number nila. So, dapat po ay memorize natin ang kanilang phone number. Is your fiancé have car? And if so, what's color and brand? So, possible question po ito na itanong sa atin ng mga konsul. In case na itanong po nila ito, ay dapat alam po natin ang kung may sasakyan sila or anong classic brand and anong color ng kanilang sasakyan. And then, next question is, what is your fiancé work? So, kailangan nating alamin ang mga ginagawa ng ating fiancé. Kung ano ang trabaho nila, kailangan nating alamin, tanungin natin sa ating mga fiancé ang complete details kung ano ang ginagawa nila sa kanilang trabaho. And then, how much he earn? Tinatanong din po nila kung ilan yung kinikita ng ating fiancé. Kung talagang kilala natin ang ating fiancé, mini-make sure nila na kilala natin every detail about our partner. So, dapat po ay alam natin yan. And then, is your fiancé have kids? If so, what's their name and how old are they? So, kapag po may mga anak na po yung ating mga fiancé, ay dapat po alam natin yung name nila, alam natin kung ilang taon na sila, kung kailan sila pinanganak. Dapat po ay alam natin yan. Kasi baka po ay itanong po nila ito sa inyo at hindi po natin maisagot. Baka kung anong isipin ng konsul. Red flag po ito. Kasi ang mga kids po ng ating mga fiancé is important po ito. Very important part po ito ng ating fiancé life. So, dapat po ay alam natin. And then, have you met your fiancé parent? And kapag sinabi mo, yes or no lang po ang sagot dito, yes or no. Kapag yes, magtatanong yan. And kapag no, magtatanong din. So, magbigay po tayo ng specific answer sa kanila. And then, have you been to United States before? Yes or no lang din po ang isasagot. Very short answer lang po dapat. And then, have you worked abroad before? If so, where and when? So, kung nag-work po tayo dati sa abroad, like galing tayo ng Saudi or Dubai or sa any country po ay nag-work tayo, ay tatanungin po nila yan. And kapag sinabi po natin na yes, nag-work tayo, ay hahanapan po tayo ng ating police clearance. And tatanungin din po kung kailan and ilang taon ka doon, gaano ka katagal nag-stay doon. Hindi ko naman po sinasabi na itatanong nila ito, pero they might ask this kind of question. Hindi po natin alam kung anong klaseng tanong yung itatanong nila sa atin. Pero itong mga list na ito ay mga question na pipiliin nila kung alin dito yung itatanong sa atin. When was your first met? Ito po yung first meet natin ng ating mga fiancé. Kung kailan po ba niya tayo binisit dito sa Pilipinas, kung nasaan man tayong lugar, kung saan mang lugar tayo nagkita, kailan po yung first met ninyo ng inyong mga fiancé. Yun lang po ang sasagutin nyo. Let's say 2021. Let's say March 2021. Ganun po. And then, when was the last time you saw each other? Eto na guys, kung kailan nyo huling nakita ang isa't isa, sasabihin nyo po yung date. For example po ay binisit po kayo ng inyong fiancé and kailan siya bumalik ng US. Kailan niyo siya, let's say, binisit kayo dito noong February and umuwi siya ng March, let's say ganon, let's say February and then March 20 like that. So yun po, March 20, yun po yung last time na nakita nyo ang isa't isa. And then,
Where is your fiancé born? So, saan po pinanganak yung ating mga fiancé? Dapat po ay alam natin kung saan po pinanganak ang ating fiancé. So, dapat po ay alam natin lahat ng detalye tungkol po sa ating mga kapareha or ang ating fiancé. Kasi, hindi po sila... Yang mga itatanong na yan po ng mga konsul ay alam na po nila yung mga sagot. Meron na po silang computer na tinitingnan. I mean, meron po silang kopya dyan. And kapag nagkamali po tayo ng sagot, ay isa po itong red flag. So, much better po na bago po tayo sumalang sa ating interview, ay mag-practice po tayo sa mga question and answer na possible nilang itanong sa atin sa ating interview. And yun lang po guys. Kung may mga tanong pa po kayo, just comment down below para po masagot natin. And yun lang guys. Sana po ay makatulong sa inyo ang video na ito. And have a nice day po.